Okay, pwede tayong tumayo lahat, pwedeng basahin natin ang lahat ng mga talata na to. And I pray na maging pagpapala po ito. Bagamat pagka binabasa natin to, ayaw natin yung word, pero meron akong gustong i-emphasize dito, especially sa verse 10. Yung kahalagahan, bakit meron tayo nito. Okay, basahin natin ng sabay-sabay lahat ng talata from verses 6 hanggang 11. Okay, sabayan niyo po ako. Ready, go? For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterwards it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Okay, so ang message ko is gusto ko mag-concentrate dun sa verse 10. Bakit may chastisement? Bakit tayo pinapalo ng Panginoon? Okay? Sabi nga dyan, di ba yung sinabi nga kanina sa talata verse 9, meron tayong tatay in the flesh. Okay? By the way, isa lang ang tatay natin sa flesh. At isa lang din yung father natin in heaven. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, call no man your father. Huwag mong tatawagin ng isang tatay, ng isang tao ng tatay o father na hindi mo naman tatay. Okay? Kaya nga, makikita rin natin dito na sabi niya, meron tayong mga tatay dito sa lupa na nagko-correct sa atin. And yet, nagbibigay tayo ng galang sa ating mga magulang. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? At ang sabi niya sa may verse 10, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure. Sometimes, ang pagpapalo nila sa atin dahil gusto nila tayong paluin. No? Kaya dahil tayo ay matigas ang ulo, okay, para ipakita yung leadership nila. Pero sabi ng Panginoon, dito tingnan yung maigi, bakit meron talagang chastisement? But He for our profit. Now, ang gusto ng Panginoon tayong makinabang, at ito yung pinakagusto kong makita ninyo, that we might be partakers of His holiness. Sa message natin ngayong umagang ito is chasten to be partakers of His holiness. Chasten to be partakers of His holiness. Gusto ko makita ninyo in a positive way ang pagpapalo ng Panginoon. Gusto ko makita nyo in a positive way nang gusto lang ng Panginoon is for us to be holy. For us to partake in His holiness. So tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we study your word. Bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom, bigyan niyo po kami Panginoon ng understanding. At dalahin ko po na ito po ay tunay po na maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Through your Holy Spirit na kayo pong kumilos Panginoon. And Holy Spirit of God, please work in our hearts. Mag-convict ka po Panginoon sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami Panginoon na makakitaan kami Panginoon ng tunay na katangian ng isang Kristiyano. At ito po yung pagpapasakop. Tulungan niyo kami Panginoon na matuto kami Panginoon na magpasalamat every time you are correcting us. Every time na binibigyan niyo po kami Panginoon ng pagre-rebuke para may-instruct niyo po kami Panginoon for holiness. So tulungan niyo pang bawat mananampalataya that we will enjoy the chastening na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Because we know that you are not doing it for your pleasure, but you are doing it for our profit. So we pray, Panginoon, na kayo po ang tunay na maitaas pong muli sa aming kalagitnaan. Samahan niyo po ako sa pangangaral ng inyong salita. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, one of the evidence of salvation is chastisement. Last time na diniscuss natin yung diniscuss ko sa inyo ng every afternoon, nagkakaroon tayo ng dito yung basic lessons na gagamitin natin for discipleship. And I pray na bawat member sa church, so seryosohin natin ito, nilagay natin yung pinaka-link sa YouTube natin, nasa lesson 8 na tayo.
At kung hindi pa kayo nakakuha hindi nyo pa natapos yung lessons 1 to 5, pwede nyo daanan yan. Tapos ibigay nyo kay Brother Marlon at kapag meron kayong, tawag dito yung, natapos nyo yung 5, bibigyan kayo ng certificate with the discipleship lesson na mayroon ng answer. So alam natin nung pinag-usapan natin, no? One evidence of Christian salvation is chastisement. Sometimes others enjoy having no chastisement. Parang tuwang-tuwa sila, no? Okay to kahit gumagawa akong kasalanan, wala akong palo Kahit paulit-ulit ako, walang palo no? So sige lang, mag-enjoy ka kasi sabi sa Bible, if you are not, tawag dito, yung partakers ng chastisement, then you are bastard and not son. Amen? Ang sabi sa Bible, hindi tayo tunay na anak kapag hindi tayo pinapalo ng Diyos. Okay? Ang true Christian, okay? So others enjoy having no chastisement, but true Christians rejoice when God corrects them. Ako naniniwala na ang isang tunay na Kristiyano, pag kinokorek, okay, nag-i-enjoy sila. Amen? Amen? Okay, personally, kapag ako, halimbawa, merong akong mga maling kahit na sa ibang bagay, di ba? For example, mali yung way mo ng pagdadrive. Tapos sinabihan ka, kaya itong dapat mong gawin. Pagka magkakambyo ka, itong then nalalaman mo yung tamang procedure. Then, di ba napakaganda dahil maingatan mo yung sasakyan mo. Okay? Pagka nagsulat ka, no? May mga bata ngayon, pag nagsusulat, by the way, ang hirap ngayon magturo ng mga bata, no? Di ba yung dati, pagsusulat, sino sa inyo naalala nyo pag nagsusulat tayo? Di ba tama yung pagsusulat natin, yung tamang stroke? Ngayon may mga ibang stroke sila na dati nagsisimula tayo sa taas, pababa, tapos pabalik na ganyan, letter A. Sa kanila iba A nila pabaliktad. Gustong-gusto nila yung babaliktarin nila. Gustong-gusto nila yung para bang pagpapakita na hindi nyo ako didiktahan kahit sa pagsusulat ng letra. No? Grabe no? Batang-bata pa lang, meron na kagad attitude. May mga times na possible na ganun na tayo. Pero alam niyo, pag kinukorek tayo dahil yan yung proper. Okay? I pray na sana nung natuto ako ng cursive kasi lahat nung sino dito yung nakadaan sa cursive? Sana nung natuto ako ng cursive, hindi ko na tinigilan yung cursive No? Nang nag-high school kasi hindi na cursive Pwede ka nang hindi mag-cursive. Pero ibang-iba yung hindi ka cursive Ay, ibang-iba pag cursive ka. Pag nag-take note ka, mabilis ka mag-take note. Okay? Pero may mga things na Ganon din sa Christian life. That if we are corrected, makikita natin dito na merong itong profit sa atin. Kaya sabi nga sa Bible, no? Kung titingnan nyo balikan natin Hebrews chapter 12, verse 11. Hebrews chapter 12, verse 11. Ang sabi yan sa Hebrews chapter 12, verse 11, now no chastening for the present seemeth to be joyous. Kapag yung walang palo, para bang, wow, nakaligtas ako. Di ba? Sino sa inyo sinabihan ng magulang nyo dati, papaluin kita pagdating sa bahay. Pagdating sa bahay, nakalimutan, no? Di ba? Para bang, yes, nakalimutan natin yung tatay, no? Pero, ang Panginoon kaya nakakalimutan niya yung palo. No, ang tatay makakalimutin, pero ang Diyos hindi makakalimutin. Amen? Okay? May mga iba na nag-enjoy daw kapag walang chastisement, but grievous nevertheless. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Kapag tayo ay napapalo, ang sabi dito, it yielded peaceable fruit of righteousness. Alam niyo yung pagka nagkaroon ka ng yung peaceable fruit of righteousness, alam niyo bakit tinawag na peaceable? Kasi may kampante ka sa Diyos, hindi ka nahihiya sa Diyos. Hindi ka nahihiyang mag-pray, hindi ka nahihiyang mag-church. Karamihan bakit ayaw nila mag-church kumisan? Ayaw mag-pray because something wrong within themselves. At ayaw nilang pakinggan na kapag may narinig sila, pinariringgan na naman ako. Okay? So, sometimes hindi ko, one time may pagkakataon doon sa Alcala, tawag dito, hindi ko napansin na si Richard yung pangalan niya. Yung isa sa nadala namin sa Panginoon. Richard sa kasi nakalimutan ko na yung pangalan ng babae, mag-asawa. Okay? Young people pa lang ito na mag-asawa, basketball player. Tapos ang haba ng buhok niya, tapos nilagyan niya ng ponytail. Okay? Tapos siya ay umupo sa bandang gilid. Okay, bandang gilid siya. Tapos habang nagpe-preach ako,
biglang ni-remind sa akin ng Panginoon yung isang regarding doon sa isang nakita kong estudyante doon sa may sa may Antonio P. Villar Memorial High School doon sa ano, anong tawag doon? Anong place yun, ma? Yung pinagturuan ko dati. Malapit sa yung pinagturuan ko isang school. Okay? Nakita ko yung estudyante na bigotilyo tapos habang buhok tapos nakabestida, no? Okay? So hindi ko parang sabi ko nung time na sabi ko bakit parang hindi ko maisip na bigotilyo ka, ang ganda ng balbas mo, tapos nakabestida ka ng uniform ng ang hirap ipag-reconcile. Okay? Tapos dinescribe ko yung buhok na tawa ng tawa yung asawa ni Richard. Ginaganon siya palagi. Tapos sabi ng asawa ko, Han, ba't ka nag-preach ng ganon? Nandun si Richard, yung sabi ko, hindi naman siya yung sinasabi ko eh. Alam mo yun, sabi ko parang, iba yung nasa isipan ko. Tapos wala ako nakikita that time na Pero sometimes God will allow. Pero alam niyo isang bagay? Isang bagay lang para ipakita sa atin na ang Panginoon concerned sa atin. Na kapag may mga times na naririnig tayo from the preaching, hindi ko alam ang lahat ng just imagine, sa dami ng miyembro ng La Loma Baptist Church, iisa-isahin ko ba yung lahat ng mga buhay ng bawat miyembro sa church? At hindi ko rin alam kung ano yung ibibigay sa akin ng message ng Panginoon. At hindi nyo lang alam kung gaano kahirap gumawa ng message to the point na sometimes ilang beses kang yuyuko, ilang beses kang lulod, ilang beses kang magpipray just for you to have a message. Okay? Pero isang bagay dito, pag may naririnig tayo na pagkukorek sa atin, whatever, mahalata nyo yan na consistent yan sa devotion mo, sa prayer time mo, kahit na may ibang tao mag-umausap sa iyo sa preaching, makikita mo yan. Consistent. Why? Because God is in the process of correcting us. God is in the process of, yung inaayos niya yung buhay natin. Amen? Kaya meron tayong may tinatawag na correction. Okay? Ang foolishness, tingnan nyo, Proverbs chapter 22 verse 15, hindi ito pang bata lang ha. Hindi ito pang bata lang. Bagamat madalas nagagamit ito sa pambata, pero ito ay totoo sa lahat sa atin. Proverbs chapter 22 verse 15. Proverbs 22 verse 15. Ang sabi diyan, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Okay? So yung foolishness is bound in the heart of a child. And honestly speaking, kung tinignan natin ito, sinasabi yan na mula pa ng pagkabata, mayroon ng foolishness sa heart natin. Until now. Amen? Dahil meron tayong flesh. So, since may foolishness in our heart, anong tendency? We need the rod of correction. So, meron chastisement. At ang sabi nga sa Proverbs chapter 13 verse 24, hindi lang ito para sa mga bata again, kundi para sa lahat sa atin dahil tinutuwid tayo ng Panginoon bilang anak. Proverbs chapter 13 verse 24, he that spareth his rod hateth his son. Okay? Isang principle, pag hindi tayo marunong, hindi natin pinapalo ang bata, hindi natin mahal talaga yung anak natin. Kasi kailangan ng correction. At dahil mahal tayo ng Panginoon, kailangan tayong i-correct. Okay? But he that loveth him, siya na nagmamahal, sabi dito, chasteneth him betimes. Yung word na betimes, hindi ibig sabihin na how many times yan. Kundi, ang ibig sabihin ng betimes is as early as possible. Na ang correction dapat ginagawa habang maaga. Huwag niyong hihintayin ng isang bagay. Halimbawa, sino sa inyo, binigyan kayo ng Panginoon na para bang may pinakita kagad sa'yo ang Panginoon. Something na niremind ka ng Panginoon. Something na pinakita niya. At hindi ka nakinig, later on makikita mo may something wrong na mangyari. Kanina bago ako umakyat dito, nakita ko yung Ivan natin nakaparada naka-adjust ng konti dyan sa may Bonifacio. Agad-agad yung pakiramdam ko, sabi ko something dito. Mabibilis ang mga takbo ng sasakyan dyan, nakausli yan. So para bang agad-agad hindi ako mapakali hanggat hindi matanggal yung na yun. Why? Kasi mayroong mga bagay na ipapakita sa iyo ang Panginoon para makaiwas
sa disgrasya, para makaiwas sa mga bagay na possible na mangyari. Even ganun sa buhay din natin. May mga times na ibibigay sa iyo ng Panginoon, may ipapakita siya sa iyo, meron siyang i-remind sa iyo na maging maingat tayo. At kapag kinukorek na tayo, as early as possible, you need to take heed sa correction. Amen? Okay? The rod of reproof, sabi diyan sa Proverbs chapter 29 verse 15, the rod of reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Pag hindi nakukorek ang isang bagay. Kaya, pag merong correction na ginagawa sa inyo, huwag kayong magalit, amen? Okay? Huwag kayong, and lalong-lalo na huwag kayong magtatampo sa Diyos. Kung minsan ayaw natin ng mga tao nagko-correct, sabihin nyo yan sa Panginoon, dahil ang Panginoon nagko-correct. Whether we like it or not, ang Diyos nagko-correct. May correction. So sabi ko, kung makikita natin dito, ang chastisement has a greater purpose. Gusto ko lang makita nyo ngayong umaga na to, the greater purpose of the chastisement is for us to be partakers of His holiness. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng holiness sa buhay nyo? Sino sa inyo ayaw nyo maging holy? Pastor, okay na umatin ako sa church, wag lang maging holy. Ay grabe kapag gano'n ang isip mo, no? By the way, pag pumupunta tayo sa church, hindi tayo lang dito umaawit. Hindi lang tayo dito magmumukhang banal. We practice to be holy. Not just to look holy, but practice to be holy. Kasi pagdating doon sa langit, grabe no, hindi natin alam kung anong sasabihin ng Panginoon. Okay? So tatlong bagay. Tatlong bagay about chastisement, no? So ulitin ko, we are chastened to be partakers of His holiness. Number one, bakit may chastisement? Number one, to remove our impurities. To remove our impurities. Okay? Removing our impurities. Sino sa inyo may mga impurities? Okay? Sino sa inyo pag kumakain kayo ng bigas, hindi ba kayo naasar kapag nakakain kayo ng bato sa bigas, ay sa kanin? Okay? Sino sa inyo, bago magsaing, tinatanggal nyo lahat ng itim? Ang mahirap nito yung hindi ka naglilinis at hindi mo tinatanggal yung itim. Baka mag-ingat kayo na iluluto nyo pati yung dumi ng daga at ng mga insekto. Amen? Tinatanggal yun. Makikita nyo mga matatanda before. Sa province makikita nyo, ang pinakalibangan nila hindi cellphone. Kukuha sila ng bigas, tatanggalan nila isa-isa yung itim. Tatanggalin nila yung buto ng mga tawag dito, yung mga na naisalin, buto ng tawag dito yung damo. Okay? So, tinatanggal ang mga impurities. Ang gold kailangan painitin for several times para tanggalin ang impurities para tumaas yung carats. Ganon din sa atin. Tingnan niyo yung mga things na bakit kailangan i-remove yung impurities. Number one, okay, under that is heart is deceitful. Okay? Heart is deceitful. So the Bible says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Huwag niyong sabihin, Pastor, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ako mahuhulog sa kasalanan na to. Hindi ko gagawin to. Heart is deceitful. Actually, every decision na ginagawa natin, sometimes we decide with our own dahil meron tayong gusto sa heart natin na gusto mong gawin, pero tandaan natin, ang heart is not, hindi mo pwedeng pagkatiwala ng heart mo. Because heart is deceitful. Okay? So may mga bagay tayong gusto na hindi gusto ng Diyos. Most of the time. Kaya mag-ingat tayo at yung heart na yan is very deceitful, desperately wicked. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 21, makikita rin natin na ang sabi ng Panginoon, since very desperate yung very yung deceitful yung heart, huwag natin pagkatiwalaan that we need to purge ourselves. If a man therefore purge himself from this, okay, sinabi ng Biblia na we need to purge ourselves from this. He shall be vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Kapag hindi natin tinanggal yung mga impurities na to, hindi tayo pwede magamit ng Panginoon. Alam nyo, nung binago tayo ng Panginoon, nung naligtas tayo, ang ganda nga ng Romans chapter 6 verse 4 eh. Nung binaptize ka, di ba sabi, we are raised in the newness of
life. So we are raised so that we could walk in the newness of life. Gusto nating lumakad ng maayos. Kaya nga tingnan nyo to, no? Nung na-save tayo, di ba maraming tinanggal ang Panginoon? Sino sa atin tinanggalan ng Panginoon ng bisyo? Di ba? Okay? Napapasalamat ka ba na wala ka ng bisyo ngayon? Napapasalamat ka ba na natanggal yung desire mo dati na magsugal? Alam nyo, itong problema ngayon, maraming tao ngayon, honestly, lulong sa sugal. Alam nyo kung saan sila nagsusugal? Cellphone. Okay? Ang mura na ng sugal ngayon. Kahit na ano lang, pero hindi mo namamalayan na uubos ang pera mo. At tingnan nyo maigi, no? Ang lalaki ng nakalagay na karatula sa mga billboards ngayon patungkol sa sugal. Nilagay nila sa billboard sa sugal, makikita nyo. Yung bang sinasabi nila, ang game na to is addicting. Dapat i-control mo yung sarili mo. Kahit maglagay ka ng napakaraming warning about isang bagay, dahil gusto ng tao yan, hindi nila binabasa yan. Parang sa sigarilyo. Tingnan nyo yung sigarilyo. Pag nanigarilyo ka, ito magiging sakit mo. Pero sa tingin nyo, walang dahil pag nakita nila yon, hindi na sila bibili ng sigarilyo. Meron pa rin mga tao na talagang lulong sa sigarilyo. Kahit na meron ng sakit na pwede makuha, maninigarilyo pa rin yan. Pero kapag save yan, pagligtas yan, ikukorek ka ng Panginoon, may Holy Spirit. Kahit pa sikreto ang ginagawa mo, may Holy Spirit. Ipapurge ka ng Panginoon, merong mga chastisement na gagawin ng Panginoon. May mga gagawin ng Panginoon sa'yo. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kung sinasabi nila, di ba, pagka nag-share tayo ng gospel, bakit ang maniniwala dyan? Sulat lang ng tao yan. Bakit ang maniniwala? Patungo ka sa langit. Sabi, isang patunay yung miracle na binago ng Diyos ang buhay natin because of this book. Maraming pagbabago. Okay? At ang sabi nga dyan, tingnan nyo, play also youthfulness. Mag-ingat tayo dito. Maraming mga bagay na makikita natin dito, isa-isay natin yung mga kasalanan na youthfulness. Ano yung mga last ng flesh na to? Last na habang bata ka. Ang daming mga things na ang daming kailangan i-purify sa atin. Tingnan nyo yung merong chastisement so that ang pinaka-goal natin is yung removing ng lust of the flesh. Ano yung mga lust of the flesh? Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Punahin yung maigi ito. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Anong unang-una sa listahan? Adultery and fornication. Okay? Adultery and fornication. Huwag niyo sabihin, pastor, kahit sino man sa atin, kahit na pastor, kahit na sino. Ang adultery sa fornication, very yan sa ano ng lust. Kung hindi ka magpipray, kung hindi mo iano yan sa sarili mo, ang tendency, pwede kang bumagsak anytime. Alam nyo, kahit na lumaki ka na sa church, kahit matagal ka na nagbabasa ng Bible, pwede kang bumagsak sa fornication, sa adultery. Pwede tayong bumagsak. Amen? Amen? Alam niyo, kung hindi tayo nagpipray, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, kung wala tayo sa church, pwede tayong bumagsak dyan. Uncleanness, lasciviousness. Alam niyo ibig sabihin ng lasciviousness sa Tagalog? Ang pangit ng word no? Pero ang Tagalog talaga dyan, kalibugan. Mga bagay ito na pero ngayon maraming tao ngayon hindi na pinapansin to. Maraming tao ngayon na nalululong sa panunood ng mga X-rated film. Sabihin ko sa inyo, ang hirap mag-worship sa Panginoon. Paano ka tumingin sa holiness ng Panginoon kapag tayo ay bumabagsak sa kasalanan na to? Lahat tayo is prone. Amen? Okay pa ba kayo? Alam niyo, hindi tayo nasa church para hindi ako pari na mga kapatid. Hindi ganoon ha.
Kasi ang salita ng Diyos talaga masakit eh. Amen? Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat yung mga nagliligawan. Mag-ingat. Kayong mga kahit na single o kaya married, mag-ingat. Mag-ingat kayo the way you talk with the opposite sex. Mag-ingat tayo. Tingnan natin na meron tayong boundary palagi. Because the work of the flesh are this. Nandyan yan sa flesh. Ano pa? Idolatry, witchcraft, hatred, variance, simulation, wrath, strife, sedition, heresies. Imagine mo to, no? Alam niyo, isang bagay na makikita natin sa tao, yung bang hindi maalis-alis yung no? Yung idolatry sa witchcraft, ito yung mga bagay na sinasamba natin maliban sa Diyos. Ito yung mga bagay na, alam niyo pa even sa mga witchcraft na yan, makikita nyo na yan sa dami ng mga palabas ngayon, even sa mga games, maraming witchcraft. Pero isang bagay din na nabubuo sa ating mga isipin, ang hirap nang mag-serve ng ganito, no? Do not serve God na marami kang hatred sa buhay mo. Na para bang, itong mas madalas, kapag may hatred tayo, kapag galit tayo, itong thinking natin, tayo ang tama, lahat mali. Pero hindi mo napapansin, ikaw mismo, na babalot ka ng hatred. And you cannot work. You cannot submit. You cannot kapag meron kang hatred. Strife, yung para bang lahat gusto mong, para bang, may ito yung mga natin, yung kuminsan yung inggit. Kapag may nangyayari sa isang tao, gusto mong siraan, gusto mong ibaba, parang crab mentality. Nandiyan yung flesh. 21 envying, nandiyan. Murders, drunkenness. Pastor, bakit may mga sinusulat na ganito sa Bible? Ito ay sinulat hindi para lang sa hindi ligtas. Ito ay sinulat sa mga Kristiyano. Dahil kung hindi tayo hindi tayo magiging mapagbantay, anytime. Pwede kang bumalik sa pagiging lasenggero mo. Pwede mong balikan yung mga bagay na ginagawa mo before. Habang tumatagal tayo sa Christian life, kapag wala kang goal na gagawin para sa Panginoon, sabihin ko sa inyo, no? Kapag ang nagpupunta ka lang sa church just to worship, just to attend the church, pero hindi ka nagsuserve, hindi mo ingatan yung buhay mo. Kasi ibang-iba kapag nagsuserve ka. Ibang-iba kapag nagwi-witness ka. Ibang-iba pag may dinidisciple ka. Ibang-iba kapag meron kang mga taong mga tumitingin sa'yo dahil mas gusto mong ingatan yung buhay mo. Sana magkaroon tayo meron tayong vision for God. Anong gusto mong gawin sa Panginoon? Anong mga bagay na dinidesire mo? And by the way, sowing and reaping ko, anong tinanim mo ngayon? Aanihin mo later on. Okay? Kung hindi ka naging maayos na anak ngayon, later on, mas matindi yung anak mo. Ganun yun. Hindi ka naging maayos sa leader ngayon, o naging follower ngayon, hindi ganun din sa'yo kapag maging leader ka na. Okay? May mga things na hindi natin, iba't ibang natin na dinadaanan. Okay? Drunkenness, revelings, and such like of that which I tell you before, as I have told you, in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kasi ang tunay na ligtas, makikita mo merong mau-overcome niya yung bagay na yan. Dahil meron siyang Holy Spirit. We are partakers ng divine nature of God, and that is the Holy Spirit. Pero kailangan talagang tanggalin ito sa atin. Why? Hindi agad-agad natatanggal. Amen? Amen? Pero kailangan ang Panginoon mag-work sa buhay natin. And I pray na sana isa sa prayer mo, Lord, please, i-purge mo ko. I-purge mo ko. Tanggalin mo yung mga bagay na to. So may mga works of the flesh. Another thing na kailangan tanggalin sa buhay natin, the spirit of stubbornness. The spirit of stubbornness. Okay? 1 Samuel chapter 15 verse 23, for rebellion is as a sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity as idolatry. Para bang pagka-stubborn tayo, nagkakasala ka na para bang sumasamba ka sa Diyos-Diyosan maliban sa Diyos.
Dahil ayaw mong sumunod. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being a king. Ano yung isang bagay na nakakatakot? Ito ang isang nakakatakot. Ito yung sinabi ng Panginoon kay King Solomon o kay King Saul. Ito ang nakakatakot. Kaya kang bigyan ng Panginoon ng privilege. Katulad kay King Saul. Privilege na patunayan mo na ikaw ay mag-serve as a king. Pero kaya tayong i-reject ng Panginoon anytime. If you reject His authority, if you reject yung mga things na at parang hindi binabaliwala mo kung paano mag-work ang Panginoon sa buhay mo, sabihin ko sa iyo, mag-ingat ka kapag nireject ka ng Panginoon. Mahirap i-reject ng Panginoon. Okay? Tanggalin natin yung pagiging stubborn. Church, magtulungan tayo dito na kung meron kayong mga tao na under din sa inyo na turuan nyo sila na maging last music workshop, first devotion. Meron akong sinaway lang na hindi ko binanggit yung pangalan, pero tinanong ko sila na sinabi ko sa kanila makinig, tapos sabi ko nagkakaintindihan ba tayo? May mga estudyante, may mga bata na agad-agad nagsabi na para bang yes po, parang nagnod sila na Pero meron talaga na talagang nasa ka-steady lang siya at hindi siya talaga magsasabi na May mga pagkakataon na ganun na tayo. And sometimes kapag hindi mo kinikilala, tandaan niyo to, Sa kahit na anong dito sa bilang magulang mo, kahit na sino na if you cannot submit yourself to any authority na over sa'yo, someday, ang nakakatakot, i-reject tayo ng Panginoon. Amen? Another thing na i-remove ng Panginoon, removing the spirit of unfaithfulness. Unfaithfulness. Proverbs chapter 25 verse 19. Kailan? Kailan kayo? Okay? Yung mga things na kailangan lang natin na removing the spirit of unfaithfulness. Sabi, ang confidence in an unfaithful man is in time of trouble is like a broken tooth and put out of joint. Okay? Alam niyo, yung faithfulness is very important. Yung consistency. Consistency. Okay, sino sa inyo na-appreciate nyo yung orasan? Di ba yung orasan? Ang orasan, kapag sabi ng second hand, wag muna ako mag-move. Anong tendency? Then hindi rin mag-move yung minute hand, hindi rin mag-move yung hour hand. Okay? Ang kagandahan sa orasan, yung consistency ba? Consistency. At mahalaga ang consistency. Okay? Kapag consistent tayo sa maraming bagay, makikita nyo yung tendency is, yung expectation ng tao, pag titingin siya, alam mo yung oras, alam mo yung why, kasi consistent yan. Alam natin na ang araw consistent na sumisikat, nadatakpan lang siya ng clouds sometimes, pero makikita mo yung consistency. Ang isang tao na hindi consistent o tinatawag na unfaithful, ang sabi diyan, it is like a broken tooth and put out of joint. Okay? I pray na isang bagay na makikita natin na kapag meron tayong ginagawa sa Panginoon, we need to be faithful to Him. Okay? Sino sa inyo nagpipray pa rin? Pinagpipray nyo pa rin yung tatlo. Lord, ano yung tatlo? Ano yun na? Lord, teach us to pray. Lord, lead us not into temptation. Lord, I will not let thee go unless thou bless me. Sino sa inyo nagpa-practice pa rin na nagpipray every day? At dinadagdagan niyo yung oras ng prayer. Sino sa atin nagbabasa pa rin ng Bible? Okay? Imagine man, dami natin pwede natin makita. For the sake ng time, ko lang itong mga ilan pa. Removing the 7 abominations of the Lord.
Ano yung 7 abomination ng Panginoon sa Acts chapter or abomination unto the Lord? Okay, sabi diyan sa may Proverbs chapter 6 verse 16 to 19, ito yung 6 abomination or 7 abomination unto the Lord. Kaya sabi niya dito, these 6 things that the Lord hate, yes, 7 is an abomination unto Him. A proud look, okay? Proud look, yabang, amen? Okay? Lying tongue, mapagsinungaling na dila, okay? Hands that shed innocent blood, yung gusto niyang makapanakit palagi. Heart that is divisive or devised wicked imagination. Feet that sweep to running mischief. And false witness. No? Dami na ngayon, false witness. Amen? Speaking lies. And he that sees discord, sowing discord. Ang pinakamatindi dyan is yung pinakadulo, yung pagtatanggal ng unity. Okay? So may mga things na sinabi dyan, inisa-isa ng Panginoon. So kailangan nating i-purge ang sarili natin. Why? Because ito yung mga ano ng flesh. And whether we like it or not, totoo ito sa atin. Hindi ko alam kung saan ka bumabagsak, anong area. Pero tandaan natin to, no? Tanggalin natin yung kayabangan, tanggalin natin yung pita ng laman. Ipag-pray natin sa Panginoon, Lord, gusto kong magkaroon ng maayos ang buhay. At sa John chapter 15 verse 2, makikita natin ito, na kahit ikaw na yung pinakamaayos na Kristiyano. Tingnan nyo sa John chapter 15 verse 2. Okay? Kailangan pa ba ng purging ng isang maayos na Kristiyano? Hindi lang ito para sa backslider, hindi lang ito para sa mga tao na hindi maayos o Kristiyano na hindi nag-ayos sa harapan ng Panginoon. But sabi dito, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. But every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Titingnan nyo ito maigi, no? Kahit na tayo na yung pinakamataas, kahit na tayo na yung may kumbaga naging maayos na yung buhay mo, nag-grow ka na, anong pag ginagawa ng Panginoon? Still, purging. Nakuha nyo? Maayos na yung buhay mo, Pastor. Maayos na yung attitude ng tao na to. Pero may purging pa rin. Alam nyo kung bakit? Kasi hanggat nandito tayo sa flesh, makakagawa tayo ng kasalanan. Hanggat nandito tayo sa flesh, kailangan natin bantayan yung sarili natin. Hanggat nandito tayo sa flesh, hindi mawawala yung kasalanan sa buhay natin. Nandyan yung natural sin. Yung sinful nature natin, nandyan yan. So, i-refine ng Panginoon yung mga sin sa buhay natin. Because God cannot use us, God cannot work in us. Maraming reason bakit hindi nagiging maayos ang Panginoon sa buhay natin because maaari yung mga sin in our life. Okay? Kapag may nangyayari sa buhay ninyo, by the way, isang bagay na attitude, paalala lang. Pag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay natin at may mga bagay na huwag niyong isisi sa sa ibang tao. Alam yung pinakamagandang gawin? Pumunta ka sa closet mo, mag-pray ka, i-ask mo ang Panginoon, show me kung ano yung mga bagay na problema sa buhay ko. Kasi ganito tayo eh. Kasi si ganito eh. Pero hindi mo nakalimutan. Kasi ikaw eh. May problem din eh. Okay? Pag may nangyayari sa buhay ninyo, may nangyayari sa balikan natin. Ano yung problema sa buhay ko? Anong problema sa buhay ko? Number 2, refining attitude. Refining our attitude. So hindi lang removing the impurities. Number 2 is refining our attitudes. Okay? Okay, for the sake ng time, inyo na lang ito, no? Si Moses na-rebuke ng Panginoon, trinain siya ng Panginoon. He was rebuked by God, corrected by God. Alam niyo kung gaano katagal? 40 years. 40 years siyang nag-stay sa Egypt. 40 years siyang inambol ng Panginoon sa wilderness. Hanggat merong pride. Okay? Alam niyo ang pride? Ito yung pride. May problema ka pero ayaw mong aminin. Amen? Alam niyo, parang may sakit ka ba? Sasabihin, wala. Bakit? Hindi ako nagpa-check up eh. Amen? Okay?
Ay yung bang ayaw malaman na may sakit, kaya ayaw magpa-check up. Pag nagpa-check up ka, naku, meron pala akong fatty liver, meron pala akong pero nagsisimula yung gamutan na nagiging maayos ka once na inamin mo kung meron ka talagang nararamdaman. Sa Christian life, ganun din. Hindi tayo maayos ng Panginoon. Why? Nandun yung pride na kailangan i-humble tayo ng Panginoon. Proverbs chapter 29 verse 23, ang sabi dito, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Isang bagay na gusto ng Panginoon sa atin to humble us. Tatanggalin niya yung pride. Paano niya tatanggalin yung pride to humble us? Yung wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi siya. Wala kang ibang bagay na kundi siya. Jeremiah chapter 13 verse 9, ang sabi niya, thus saith the Lord, after this manner will I mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Okay? Ang sabi ng Panginoon, yung gusto nang tanggalin ng Panginoon yung pride ng Judah. Tanggalin ng Panginoon yung pride ng Jerusalem. Sa Leviticus chapter 26 verse 19, sinabi niya rin to, I will break the pride of your power. Okay? I will break the pride of your power. Leviticus chapter 26 verse 19. May mga pagkakataon sa buhay natin, bakit may mga tinatanggal? Okay, listen, hindi ko alam kung saan area tayo pero pag may tinanggal na isang bagay sa buhay natin na nakasanayan na natin, it might be na gusto niyang tanggalin kasi masyado ka ng tiwala sa bagay na yan. At hindi na sa Panginoon. Binibreak niya yung pride mo. Hinahumble ka niya ulit para tumingin ka ulit sa Kanya. Alam nyo, tandaan nyo to, no? The more na binibless ka, ito lang ang magandang way para huwag mawala yung blessing. The more na binibless ka ng Panginoon, the more na dapat mag-humble ka. Amen? Okay? Another thing, nakita rin natin dito si Jacob. Si Jacob, God break Jacob for him to submit. Jeremiah or Genesis chapter 32 verse 25. Ang sabi dito, and when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Most of the time, tayo ay nakikipag-wrestle sa Diyos. Alam niyo kung paano tayo nakikipag-wrestle sa Diyos? Malinaw na ayaw ng Diyos, pero nung gagawin mo, ipipilit mo. Tama? Tama? Alam mo na hindi ka papayagan ng magulang mo, pero ang gagawin mo, ipipilit mo. Okay? Sometimes, alam na natin na hindi gusto ng Panginoon, pero ipipilit natin. Pero gagawin ng Panginoon someday sa'yo, He will break something sa buhay mo. He will break something. Until such time, nasasabi mo sa Panginoon, Lord, yung yayakap ka na sa Panginoon. Ang itsura ni Jacob dito, nang una malakas siya, nakikipag-wrestle siya sa angel of God, hindi niya alam na angel of the Lord ito. Tapos, nung time na nakita niyang wala na siya magagawa, yumakap na siya, sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko ibibless. Gusto ng Panginoon tanggalin yung pagiging yung magagawa mo yung gusto mong gawin. Kasi pag wala ka nang magawa, anong gagawin mo? Yayakap ka na lang sa Panginoon eh. Alam niyo yung magandang sitwasyon ng buhay natin? Pag may tinatanggal sa buhay natin, ang pinakamagandang gawin, yumakap ka sa Panginoon, Lord, wala akong magagawa pag wala ka. Yayakap lang ako sa iyo. Hindi ako bibitaw sa iyo, Panginoon. Kasi kapag malakas tayo, alam niyo kung kailan naging spiritual si Jacob? Naging spiritual si Jacob. Ano yung tsura ni Jacob na naging spiritual? Hindi na makalakad maayos. Kapag mayabang kasi tayo, tandaan niyo to, no? Hanggat nandyan yung yabang natin na kaya natin na isang bagay, hindi makakilos ang Panginoon. Kaya ang gagawin ng Panginoon, God will break us. Kasi ang gusto niya lang, ulitin ko ang gustong-gusto ng Panginoon na gawin natin, yumakap sa Kanya. Yumakap sa Kanya. Si Paul, God humbled Paul in his knowledge. Sometimes kapag marunong na tayo, no? Okay? During the time ni D.L. Moody, every time na magpipreach si D.L. Moody, there are a lot of people will be blessed, a lot of people na nasisave. Pero alam nyo ba na every time nagpipreach si D.L. Moody, may tatayo at may tatayo na sasabihin, mali yung grammar mo.
Mali yung ano mo. Meron ako natawa ko doon sa isang pinakita na video na merong isang minister tapos pinagsalita niya yung namatay, yung anak nung namatay tapos lahat nung sinabi niya kinukorek niya nang nagsasalita siya. Mas maganda ganito yung sasabihin mo. Mali yung ano mo kasi dapat verb yung ganito ganito. Ano bang lahat ng kinorek? Ang ginawa niya, hinulog niya doon sa hukay yung ano. Parang kuminsan ganito yun. Thank God kung may knowledge ka. Thank God kung magaling tayo. Pero sana kapag magaling ka, gamitin mo yan na maging humble ka na magturo. Hindi yung para sabihin mo, hindi kasi magaling, hindi kasi kayo kasing ano ko eh. Hindi niyo ako naiintindihan kasi wala kayong pinag-aralan, mga ganun, no? Grabe, no? Ingat tayo. Sometimes, sa sobrang yabang mo, tanungin mo yung sarili mo, bakit wala ka doon sa posisyon ng taong kinukorek mo samantala ikaw, di ba parang, kailangan natin makita na sa lahat ng ano natin, tingnan nyo ngayon ang Facebook natin ay punong-puno ng taong matalino. Punong-puno ng taong matalino. Anong ginagawa nila? Debate. Anong ginagawa nila? Dapat may masagot ka. Meron isang nagsabi sa akin before na dapat meron kayo sasagot sa lahat ng question. Ang tanong ko, dapat ba akong sumagot sa lahat ng question? Kung minsan, pag nagiging matalino, nawawala yung nagiging mangmang siya in a sense na hindi niya marunong gamitin. Si Apostle Paul is very intelligent person. Sa lahat ng mga disciples, siyang pinakamatalinong tao. Sabi niya dito sa Philippians chapter 3, tingnan niyo sinabi niya, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Okay? Those I counted loss for Christ. Imagine mo, no? Nakakita ka ng estudyante na iko-correct ang kanyang teacher. Amen? O kaya, ito mas matindi. Yung kasambahay na iko-correct yung kanyang boss. Kuminsan sa sobrang yung yabang. Pero tingnan nyo, doubtless, sabi ni Apostle Paul, meron akong talino, pero what things I gain were to me. Those I counted loss for Christ. Yet doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. That I may win Christ. Ano sabi niya? Lahat ng mga pinag-aralan ko, I count it dung. Alam niyo ibig sabihin ng dung? Dumi. Pupo. Okay? 1 Corinthians chapter 2 verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. And I determined not to know anything among you. Sabi niya, hindi ko na nga gusto malaman kung sino kayo, anong patungkol sa yung save Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear, in much trembling, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power. Listen, kapag ginawa mong isang bagay sa sarili mong talino, hindi nakikita ang power ng Holy Spirit. Kapag ginawa mo yan sa pagiging fluent mo sa pagsasalita, hindi nakikita ang Holy Spirit. Sometimes halatang halata kapag meron tayong kayabangan sa buhay natin. Because we don't want to be corrected. Even si David, a man after God's own heart, kinorek ng Panginoon sa kanyang achievement. And David said unto God, okay, it is not that I commanded the people to be numbered, kasi dito yung inano ni David, ni-number niya yung tao. At ang sabi ng Panginoon, pinarusahan ng Panginoon si David, ang masaklap ang isa sa pinakamahirap na palo ng Diyos ito. Yung kuminsan may pride tayo, sige kahit mapaluin mo ako Panginoon, okay lang, kaya ko yan. Mag-ingat tayo, ito yung problema. Paano kapag ang pinalo ka ng Panginoon, pero ang ginawa ng Panginoon, yung iba ang nadamay? Yun ang mahirap na palo. Yung ikaw ang may kasalanan, tapos tatay mo o kaya nanay mo nagsuffer. Ikaw may kasalanan, pero anak mo nagsuffer. Ikaw may kasalanan, pero yung ibang tao ang nagsuffer. Para kang si Jonah.
Nung sumakay si Jonah dun sa may ship, dahil wala siya sa kalooban ng Panginoon, lahat ng tao dun, muntik nang namatay dahil kay Jonah. Pwedeng may mangyari sa family natin. Ako personally, merong pagkakataon na nakuryente yung nanay ko at inano ko yung sarili, inano ko, Panginoon, tinanong ko ang Panginoon, anong sa bagay na to? Lalong-lalo na sinabi ng nanay ko, sana na ano na ako that time. Sometimes hindi mo alam eh. Pero kahit nagaano ka ano yung kasi kapag ano tayo, pag may pride tayo, meron tayong ano, sasabihin mo, sige kahit tapaluin ako ng Panginoon, sige lang. Iano ka yan. Okay lang sana kung ikaw lang papaluin. Merong madadamay. During that time, how many soldiers ni David ang namatay? To the point na umiyak si David sa Panginoon, di ba Lord, ako ang nag-number ng tao. Ako ang nagkasala sa iyo. At ang sabi niya, Lord, ako na lang ang parusahan mo, pero sabi nga, yun ang pinakamahirap eh, yung hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos sa parusa na ibibigay sa iyo. Hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos sa consequence na mangyayari sa buhay natin. Amen? That's why maging maingat tayo sa bawat decision na gagawin natin. Pag hindi tayo naging careful, pwedeng may mangyari sa loved ones natin, may mangyari sa ibang tao because ayaw natin magpakorek sa Panginoon. Ingat tayo. Amen? So removing the impurities, refining our attitudes, and lastly, pag inalaw mo yung correction ng Panginoon, alam ko hindi ko alam kung saan tayo area na inaano dito pero binigay na sa akin ng Panginoon ito for several na eh. One time na naalala ko yung message na yan, nakaupo ako dito at naisulat ko yung season to be partakers of His holiness. And I know na may message sa bawat isang Diyos about isa. So number 2 is rejoicing in holiness. Okay, once na natanggal yung impurities, once na natanggal yung naayos ng Panginoon yung attitudes natin, ito yung pinakamagandang ano. Parang ano kaya, para kang dumaan sa gamutan, di ba? Pag ginamot ka na tapos natanggal, di ba sarap ng pakiramdam na gumaling ka, no? Okay? Sino sa inyo gusto niyo mag-rejoice in the holiness of God? I pray na i-design natin yun. Sabi niya dito, balikan natin verse 10. Hebrews chapter 12 verse 10. For verily a few days chasten us after their own pleasure, but for our profit that we might be partakers of His holiness. Sa verse 11, sabi dito na now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous nevertheless after it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Gusto natin ma-experience natin ito. Anong sabi ng Panginoon? Leviticus chapter 10 verse 20 verse 7. Sanctify yourself or therefore yourselves therefore and be ano sabi ng Panginoon? Be holy for I am the Lord your God. Ganon din ang sinabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Maging maano tayo, no? Gusto ng Panginoon maging holy tayo. That's why, ulitin ko, kinukorek tayo ng Panginoon so that we will be partakers of His holiness. Isang bagay. Kaya malapit na rin ako magtapos. Hindi ako matagal dito sa point number 3. You can have everything. Pwede ka magkaroon ng lahat ng bagay na gusto mo. But if you lose the presence of God, if you lose the power of the Spirit, if you lose the reason and purpose, wala yung presence ng God and power of the Spirit, then you lose the reason and purpose of being a servant of God. Nawala na yung pinaka-reason at purpose mo as a servant of God. At ako personally, ayokong mawala yung presence of God. Ayokong mawala yung power of the Spirit.
Ayaw kong mangyari yung tinatawag na ikabod. First Samuel chapter 4 verse 21. Kung Bible nyo yan, lagyan nyo ng marka yung word na ikabod. Pangalan niya ng isang bata, ng anak. Nang ibig sabihin ibig sabihin ng ikabod, the glory is departed. The glory is departed. Yung wala na yung glory ng Panginoon, wala na yung presence of God. Okay? Si Eli, meron siyang anak. Ang dalawang anak niya, si Hophni and, actually meron siyang 4 na anak. Hophni, Pinehas, Eleazar, nakalimutan ko yung isa. Pero yung 4 yung anak niya. Yung dalawang panganay niyang anak, nagsuserve as a priest. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 17, tingnan niyo lang sinabi dito, wherefore the sin of the young men was very great. Okay? Yung kasalanan ng dalawa, 1 Samuel chapter 2 verse 17, Brad, yung kasalanan ng dalawang anak niya was very great before the Lord. For men abhor the offering of the Lord. Ito yung ginagawa nila. Bakit yung matinding kasalanan nila? Yung offering para sa Diyos, kinukuha nila. Okay? Yung pots na dapat sinusunog sa Panginoon, kinukuha nila. Pinipili nila. Hindi lang yon. Immorality, 2 Samuel chapter 2 verse 22. Now Eli was very old, and he heard all his sons did unto all Israel, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Okay? Imagine mo, no? Kung sino pa yung priest, siya pa yung gumagawa ng fornication, adultery sa temple. Bible college. Paalala ko sa mga Bible college and stuff, nandito tayo para mag-serve. Mag-ingat kayo na hindi tayo mahulog sa ganyang bagay. Okay? Si Eli, alam niya to, pero ayaw niyang mag-correct. Si Eli, meron siyang kakayanan. He is the high priest, he is the father, pero ayaw mag-correct. Alam yung ginawa ng Panginoon? Pinatay ng Panginoon si Hophni and Pinehas. Paano pinatay ng Panginoon? 1 Samuel chapter 4 verse 4. So that the people sent to Shiloh, that they might bring from the ark of the covenant, the Lord of the hosts, which dwelleth between the cherubims, and the sons of Eli, Hophni and Pinehas, were therewith the ark of the covenant of God. At ang sabi dito, dinala nila, dahil sa tingin nila, pag dala-dala nila yung ark of the covenant, mananalo sila. Pero ang sabi dito in the ark, verse 11, the ark was taken, and the 2 sons of Eli, Hophni and Pinehas, were slain. Okay, meron lang akong gustong emphasize dito. Kasi hindi ko na matatapos yung sa but sa Psalms 15 yung sinabi na kaya magre-rejoice tayo sa holiness ng Panginoon because ang Diyos kapag may holiness tayo ay gagamitin ng Panginoon. Pero tingnan niyo to, no? Gusto ko lang emphasize ito dahil sometimes the main reason why we do not enjoy yung pagsuserve natin at yung holiness ng Panginoon, yung alam mong may kasalanan pero ayaw mong magpa-correct. Ayaw mong mag-correct. Okay? Alam yung ginawa niya rito? Tingnan nyo lang yung ginawa ni Hophni and Pinehas, ha? Piling nila, okay? Lika dito, Brother Aaron. Lika dito. Gawin natin tong Ark of the Covenant. Hawakan natin yung hawakan mo tong, may karga ba yan? Lalong bumigat. Okay? Halimbawa, ito yung Ark of the Covenant. Lalong bumigat. Okay? Lagay natin dito. Ang daming kasalanan. Joke. Hindi, wag mo na ipasok, Brad. Kunwari, ito lang yung Ark of the Covenant. Ayusin na lang mamaya. Ito yung problema ng maraming Christian. Sana maano nyo lang. May ginagawang kasalanan. Halimbawa, may ginagawa kaming kasalanan. Kanya-kanya kami ng kasalanan. Hindi ko alam kung anong kasalanan mo. Halimbawa, may parehas kaming kasalanan ginagawa. Para magmukha kaming okay. Para magmukha kaming banal. Para magmukha kaming
ginagamit ng Panginoon. Anong gagawin namin? Hahawak kami sa Ark of the Covenant. Dadalhin namin yung Ark of the Covenant. Para lang sabihin na sa tao, okay kami, walang problema sa buhay namin. No? Nasa amin ang presence of God. Why? Kasi hawak ko yung Ark of the Covenant. Brad, dito ka. Yan. Dahil nasa hawak namin yung Ark of the Covenant. Pero ito yung problema. Kahit ano palang gawin mo na hawak sa isang holy things, kahit anong gawin mo na gawin na isang holy things, kung may problema sa buhay natin, sa harapan ng Panginoon, hindi ka holy. Ipapakita sa iyo ng Panginoon na kahit hawak mo to, may mangyayari sa iyo. Kahit hawak natin to. Do not substitute. Gusto ko lang ito bilang pagtatapos. Huwag mong i-substitute ang any service sa Panginoon para takpan ng kasalanan. Ang kailangan natin ganito. Kailangan nating, ang gagawin natin dito is, sarili natin, i-check natin sarili natin. Ano yung mga bagay na kailangan ko kasi kahit ako, dala-dala ko yung Bible. Kahit daling ko tong Bible. Kahit mag-preach ako dito at kahit na everyday kong dalhin ito, kahit na everyday akong lumuhod dito, kung meron akong bagay na hindi ko iaayos sa Panginoon, it will not assure na maayos ang buhay ko. It will not assure na ako ay gagamitin ng Panginoon. It will not assure na natutuwa sa akin ng Panginoon. Huwag tayong katulad ng parabang si Robin Hood. Anong ginagawa ni Robin Hood? Magnanakaw siya para i-justify yung pagnanakaw, ibibigay niya sa ibang tao. But still pagnanakaw. Amen? Kaya kung may mga bagay sa buhay natin na alam natin mali at kinukorek tayo ng Panginoon, huwag mong gamitin yung sacred thing. Huwag mong gamitin yung ministry mo. Huwag mong gamitin yung Ang gawin mo sa Panginoon ganito, Lord, I thank you na hanggang ngayon nagagawa ko pa rin yung ginagawa ko sa ministry. Hanggang ngayon na meron akong ministry na nahawakan, meron akong something na nagagawa. Pero Lord, gusto kong ayusin ang buhay ko. Gusto kong maging maayos. I-correct mo ako, Panginoon, hanggat maaga. Kasi once na kinorek tayo ng Panginoon, tingnan nyo to hanggat, okay ba na mag-extend lang ako ng konti? Proverbs, pwede ka na bumaba. Tapos, kunin mo yung Ark of the Covenant. Dalhin mo dun sa battle. Hindi. Okay? Proverbs chapter 1. Tingnan nyo lang yung sabi sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Hanggat maaga, natin ito. Dahil sabi ng Panginoon sa may Proverbs chapter 1, verse 22. Brad, pakiano nga rin Proverbs chapter 1, verse 22. How long ye simple ones. Ganda ng word na simple, Describe yourself. Simple. Sa harapan ng Panginoon, pag sinabi mong simple, hindi maganda yung dyan sa simple dyan Ibig sabihin ng simple, yung bang, yung madali kang, kung ano yung nakita mo, gagawin mo lang, hindi ka na nag-iisip. Yan ang simple one sa Bible. Will ye love simplicity? Yung bang sumusunod ka lang sa agos. And the scorners delight in their scorning. And fools hate knowledge. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Tingnan niyo yung promise ng Panginoon. Makinig ka sa aking rebuke, sa aking reproof. Makinig ka sa aking correction. I will pour ano sabi ng Panginoon? My spirit unto you. I will make known my words unto you. Pero sabi niya sa verse 24, because I have called and ye refuse, I have stretched out my hand and no man regarded, but ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. Sa verse 26, ito yung sinasabi ko na hindi mo i-enjoy. I-enjoy mo na sana yung
habang kinukorek ka ng Panginoon ng mas maaga sa verse 23, dahil pag dumating ka na sa verse 26, I will also laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Pastor, gagawin ba ng Panginoon? Natatawanan niya ako someday sa calamity ko? Sabi niya sa verse 26. Dahil ayaw mo makinig eh. When your fear cometh sa verse 27, as desolation and your destruction cometh as whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, they shall call upon me, but I will not answer. They will seek me early, but they shall not find me. Huwag mo nang paabuti ng kasalanan sa verse 26. Paano mo ma-enjoy? Verse 23 pa lang. Verse 23 pa lang. And thank God, pagsalamatan natin ng Panginoon kung merong pagre-review, kung merong pagkukorek. Dahil hanggat maaga, ito yung isang ano lang. Sabi ko nga sa yung pag tinatanong kami regarding sa ganito, hanggat hindi pa nire-reveal ng Panginoon ang isang bagay, at tinire-rebuke ka ng Panginoon, unti-unti ka pang nire-rebuke ng Panginoon, magpa-rebuke ka na. Kasi once na ni-reveal ng Panginoon na isang bagay, wag mong sabihin, ngayon mo lang ginawa yan, matagal na yan. Ayaw mo nang magpakorek. Kaya anong ginawa ng Panginoon? He will reveal it. Ipapahiya. Amen? Wag na nating hintayin yon. So rejoice in His holiness as soon as early as verse 23. Ano yung verse 23 ulit, Brad? Verse 23, wag na natin pabutin sa 26 to 28. Turn you at my reproof. Basahin nga natin na sabay-sabay bago tayo mag-end. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Di ba ang sarap kapag ang spirit ng Panginoon nasa atin? Nagwo-work ng maayos. Di ba ang sarap kapag kayong babalik ka ulit sa devotion mo, ang sarap magbasa ng Bible because habang binabasa mo yung Bible, talagang nag-i-speak sa'yo. Tapos habang nagpipray ka, nagwo-worship ka, ang sarap ng pakiramdam because alam mo, nandun ka sa side na, Lord, nagpapakorek ako sa'yo. Church, hindi tayo perpekto. Okay? Malahat tayo dito, wag niyong titignan ng katabi ninyo, tingnan mo yung sarili mo. Kung ano yung bagay na ini-impress sa'yo ng Panginoon, turn at the reproof, turn at the correction, turn at the chastisement ng Panginoon as early as possible. Ito yung promise niya, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Mararamdaman natin yung presence niya. Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon and I don't know kung bakit ito yung binigay sa akin ng Panginoon. I know na itutuloy ko supposedly yung patungkol sa commitment. Pero nang gagawa na ako ng message, ito talaga yung ini-impress. Ito yung ini-impress. To the point na hindi ko na alam kung saan ko na ilagay itong message na to dahil medyo matagal, medyo ilang nang nakalipas. Pero if this is the message, it means na baka meron sa buhay natin Okay? Ulitin ko, hindi tayo nandito sa church para mag-worship lang na kumanta, Nandito tayo para ayusin tayo ng Panginoon. I-rebuke, i-refine ng Panginoon, tapos maging partakers ng kanyang holiness. Sabang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, pwede ka lumapit dito. Alam mo, mayroong mga bagay na pagtutuwid. Ilapit mo sa Panginoon. Magbakumbaba tayo sa Panginoon. Mag-start tayo na kumilos. Mag-start tayo na magpasakop sa Kanya. Mag-start tayo na pag-pray mo, Lord, ano yung mga things na kailangan kong At kung walang mga bagay na nakikita ka na sa tingin mo na pagre-review kang Panginoon sa iyo, di magpasalamat ka. Ibig sabihin, nasa tamang ka, landas. Pero it doesn't mean na palagi tayong victorious. Meron at merong time na tayo magbabagsak. Kaya, pag-pray mo, Lord, please remove impurity sa buhay ko. Thou knowest kung saan ako bumabagsak. Ano yung mga kasalanan ko na nagagawa. I-refine mo yung attitude ko so that I will be partakers of your holiness. Tapos kung meron man tayo dito na mga bisita na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, kita mo kanina pinag-uusapan namin dito,
That even yung mga tao na nasa church, yung even yung mga matagal ng Kristiyano, pwede magkasala. Why? Kasi may natural sinful nature sa atin. That sinful nature ay mana natin kay Adan. And because of that sinful nature, lahat tayo patungo sa impyerno. At para matanggal lahat ng kasalanan na ito, mapatawad, kaibigan, ang kailangan mo si Jesus Christ, hindi ang Laloma Baptist Church. Ang kailangan mo ang Panginoon. So kung gusto mong tanggapin ang Panginoon Hesus Kristo bilang iyong tagapagligtas, taas mo ang kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor para i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Okay, sa mga members, again, hindi ko alam kung ano yung message sa Panginoon sa bawat isa sa atin. But if there is something na kailangan nating ayusin sa Panginoon, start natin, Lord. Ito yung sa tingin ko nagiging cause bakit hindi na ako nagiging faithful. Sa tingin ko itong cause kung bakit hindi ako nagiging maayos at maring may problem na nangyayari sa buhay natin na ang cause is may kasalanan na dinidilang Panginoon. Pinaka-worst is yung may mangyari sa loved ones natin. So, i-ano na natin sa Panginoon. I-deal na natin sa Panginoon as early as possible. Okay, so sige po. So tayo po yung manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong umagang ito. I don't know, Panginoon, kung ano yung reason, bakit niyo po ito pinapreach. But I pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ng kumilos po. I pray na meron pong pinangusap sa bawat isa sa amin. May mga bagay na pagre-review, may mga self-evaluation or self-examination na ginawa. So that we will learn, Panginoon, kung paano kami magpasakop sa correction niyo po, Panginoon. Lord God, we know na napakahalaga po ng holiness sa buhay namin. And I pray, Panginoon, na maging partakers kami ng inyong holiness. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maayos po yung buhay namin. That we will enjoy yung blessing ng pagkakaroon, Panginoon, ng kabanalan. At ganoon din po na ma-experience namin, Panginoon, ng bagay, Panginoon, na nais niyo pong ma-workout sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming Sunday School. I-bless niyo rin po, Panginoon, lahat ng gumawa ng pagpapasya. Kausapin niyo po patuloy kami pagkatapos ng service na ito. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.